Hindi pa raw sapat ang mga ebidensyang hawak ng pulis para makasuhan kaugnay ng organized crime ang pamilya Paruhinog. Ayon yan mismo kay Ozamis Police Chief Jovi Espinido. Hinamon naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga nagpakilalang saksi sa raid sa pamilya Paruhinog na maghain ng kaso sa korte. Live mula sa Ozamis City, may report si Rida Reyes. Rida? Jessica, lumapit sa GMA News kanina ang isa sa mga kapitbahay ng pamilya Paruhinog na sinasabing nakasaksi daw ng personal doon sa naganap na madugong raid nitong nakaraang linggo dito sa kanilang compound. At pinatotohanan niya ang sinabi ng sinasabing isa doon sa mga nakaligtas sa raid na yan na di umano ay nagkaroon daw ng overkill ang raiding team sa naganap na raid. Takot para sa kanyang buhay. Ito raw ang dahilan ni alias Angie, kaya ngayon lang siya nagpasyang ibahagi ang kanya umanong mga nakita nang mangyari ang madugong raid sa compound ng mga Paruhinog. Ani Angie, binalot ng sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang lugar noong madaling araw noong July 30. Sinusubukan daw nilang silipin ang nangyayari pero hinarangan daw sila ng mga pulis. At sa tuwing tatangkain daw nilang kumuha ng video gamit ang kanilang cellphone. Patay kasi yung ilaw yan. Maraming mga pulis na yung mga flashlight nila, palagi silang na gano'n sa mga bahay namin, sa labas ng bahay ng mga kapitbahay namin, ginaganon na yung flashlight. Inilawan nila yung kanang atop na to, ma'am. Kanang yung mga kali-kali. Para walang tao na lalabas. Palagi silang nagpaputok. Ang ipinagtataka lang niya, biglang pinasok ng raiding team ang bahay ni board member Octavio Paruhinog. Binitbit daw ng mga pulis si Octavio at ang kapalit nitong si Mona at dinala sa loob ng katabing bahay ni Mayor Reynaldo Sr. Yung kwarto ni Avio, naputukan, hindi lumabas. Umakyat sila, nagdala sila ng hagdan. Pinalabas si Mona at saka si Avio sa bahay nila, pinalipat sa bahay ni Mayor Aldong. Pagkatapos noon, nakarinig na kami ng malakas na putok ng granada, ma'am. Mapapansing halos ganito rin ang kwento ni alias Cesar na eksklusibo siyang makapanayam ng GMA News noong isang linggo. Pero si Ozamis Police Chief Jovi Espinido hindi na raw nagulat sa anilay iba't ibang bersyon ng insidente. Paraan daw kasi ito para sirain ang kredibilidad ng pulisya. Dalhin sa kuan sa court yun. Bersyon nila yan. So, siguro, pakinggan lang pagkatapos doon na tayo sa documentation. Ayon pa kay Espinido, kahit naman may hawak silang potential witnesses, hindi pa rin sapat ang nakakalap na ebidensya para masampahan ng reklamo ang pamilya Paruhinog kaugnay sa di umano'y organized crime. Yung iba, hinintay natin na mag-surrender kasi yung mga witnesses natin na gusto natin kunin sa mga kaso na i-file natin sa kanila, hinintay din natin para mabuo na yung dapat natin buuhin to file them sa organized crime groups ng Paruhinog. Ang tanging malinaw sa ngayon, malilipat na naman daw ng destino si Espinido ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Mag-determine muna tayo kung sinong next na target doon natin ilipat. Matatanda ang hepe noon ng Albuera Leyte Police Station si Espinido nang mapatay ng CIDG Region 8 si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. habang nasa kulungan. Nanlaban daw kasi ito habang isinisilbi ng mga pulis ang search warrant sa kanya. December 8, 2016 nang ilipat si Espinido sa Ozamis, Misamis Occidental. At habang siya ang hepe ng Ozamis Police Station, naganap naman ang raid ng pulisya sa tahanan ng mga Paruhinog na ikinamatay ng 16 kabilang na si Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. Si Paruhinog na ang ikatlong narco-politician na napatay sa police operations mula ng pangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa illegal drug trade. Dinepensahan naman ni De La Rosa ang parangal na matatanggap ni Espinido sa Miyerkules kasabay ng anibersaryo ng PNP. Hindi pa nangyari yung Ozamis incident kasama na sa listahan si Espinido sa mga awardees for his accomplishment sa anti-drug operation sa Albuera at saka sa Ozamis. Ayon pa kay De La Rosa, hindi sila nababahala sa mga isiniwalat na alegasyon laban sa PNP nang nagpakilalang survivor sa police raid na si alias Cesar. May hawak din daw kasi silang testigo na taliwas ang mga pahayag sa sinabi ni alias Cesar. Hamon niya kay alias Cesar, We must be neutral. So let it go to the proper courts at para malaman natin. Dahil base sa finding ng SOCO, scientific evidence
versus testimonial evidence. Nagbabala rin siya sa mga bulong-bulungan na may balak maghiganti ang mga paruhinog. Sabihin ko sa mga kuratong baliling niyan o sino, bring it on. Ngayon pa nyo kami tatakutin. Matagalan yung tinakot yung pulis. Nauna nang itinanggi sa sulat na ipinadala ni Vice Mayor Nova Paruhinog sa GMA News na may ganitong balak ang kanyang pamilya. Pero ang PNP may mga impormasyon daw na natatanggap na meron daw 2 bangkang lulan ang mga di umano'y re-resback matapos ang nangyaring pagkamatay ng mga paruhinog. Ang mga sumusuporta naman sa pamilya Paruhinog idinaan ng pakikiramay sa mga placard. Kanina, isang necrological service ang ginanap sa panghuna ng provincial government ng Misamis Occidental. Dakong pasalamat kinasingkang. Hiling nila, payagan na sina Vice Mayor Nova Princess Paruhinog at kanyang kapatid na si Dodo na makadalo sa libing ng kanilang mga magulang at 3 iba pang kaanak. Pero ayon sa Ozamis Regional Trial Court, wala pa namang naihahaing mosyon ang kampo ni Vice Mayor kaugnay rito. Samantala, muling nagpaabot ng sulat si Vice Mayor Paruhinog. Sa isang paper plate isinulat ng Vice Alcalde ang kanyang mensahe ng pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanilang pamilya. Jessica, hanggang ngayon nga ay hindi pa rin naisa sa pinal ng pamilya Paruhinog kung kailan gagawin itong libing sa 5 kaanak nila na namatay dito sa Madugong Reed nitong nakaraang linggo. Pero nagpaabot na raw ng kanyang mensahe itong si Vice Mayor Nova Princess Paruhinog at pinasabi raw niya sa pamilya na sana raw ay hintayin muna siya at ang kanyang kapatid na Dodo na makauwi dito sa Ozamis City bago matuloy ang libing. Jessica. Rida, nakalista itong mga paruhinog dun sa tinatawag na narco list ni Pangulong Duterte, no? Mga opisyal na di umano sangkot sa droga. 16 dead after the raid. Pero paano nangyari na sinasabing wala pang ebidensya bukod dun sa mga nakuhang mga armas at mga paraphernalia ng droga doon sa kanilang bahay? Jessica, kung maalala natin, ang pamilya Paruhinog, hindi lang naman yung pagkakabilang nila sa drug list ni Pangulong Duterte ang isinasangkot sa kanila ngayon, kundi sa loob ng maraming taon, marami na raw silang mga involvement sa iba't ibang mga organized crimes. Kasama na dyan ang iba't ibang grupo na di umano ay na-create daw sa ilalim nitong pamilya Paruhinog. Nandiyan yung mga Kuratong Baleleng, merong Ozamis Bank Robbery Group, merong Waray-Waray, at maraming iba pa, Martilyo Gang included. So, ang sinasabi sa atin nitong si Chief Inspector Jovi Espenido, para doon daw sa mga organized crimes na yon, wala pa raw malinaw na mga ebidensya nakakalap ang pulisya para sampahan ng kaso, para i-link itong pamilya Paruhinog dito sa mga organized crimes na ito. Pero meron daw silang hawak actually na witnesses, Jessica, na magpapatunay ng meron. Ang problema ay hindi pa raw ito kagad-kagad nila gustong gawin na makakuha ka lang ng witness, sasampa ka na kagad ng reklamo sa pulisya or sa korte. Hindi raw yan, mas maganda raw siguro magkaroon muna ng case build-up, ipunin lahat ng mga witnesses at sana raw, hopefully, ito raw nakaraang raid nung nakaraang linggo ay makatulong para lumutang isa-isa lahat ng witnesses para mas maging matibay daw yung mga kaso laban sa mga Paruhinog. Jessica. So hindi naman ito kaso, Rida, ng kill now, evidence later. Hindi naman ganun ito. Hindi naman, Jessica. In fact, itong ilang ulit naman sa ating sinasabi nitong si Jovi Espenido na hindi naman daw talaga inoperate at sinut to kill, itong pamilya Paruhinog dahil sila ay kabilang doon sa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinasabi, mula nung siya ay nag-take over bilang hepe ng Ozamis PNP dito nitong nakaraang December 2016, talagang kasama na itong pamilya Paruhinog sa mga, of course, kasama sila sa listahang ito ng mga nasa drug list ng Pangulo, meron na raw coordination, nakikipag-usap itong si Espenido dito mismo kay Mayor Reynaldo Sr. at sinasabi na, Mayor, sumuko ka na, Mayor, isuko mo na itong mga illegal mong transaksyon ng iyong pamilya. At itong si Mayor naman di umano ay nagsasabi na next week, parang ganun daw ang nangyayari, Jessica. Yan ay kwento sa atin nitong si Espenido na meron na raw coordination pero lumilipas daw ang mga araw, wala naman daw direktang commitment na nanggagaling mismo o aksyon na nanggagaling dito sa pamilya Paruhinog. Nagtutuloy pa rin daw ang mga namomonitor nilang mga illegal na aktibidad dito sa loob ng lungsod ng Ozamis. Kaya't yan daw ay humantong na dito sa raid nitong nakaraang linggo.
Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.